Good day, engineers. So today we are going to continue our lesson on chapter 4, forces on submerged surfaces in static fluids. So in this lecture video, we are going to talk about the total hydrostatic force in curved surfaces. So tapos na tayo sa ating part 1, which is yung total hydrostatic force sa mga plane surface. So, in the case of curved surface submerged in a liquid at rest, it is more convenient to deal with the horizontal and vertical components of the total force acting on the surface. So, note that the discussion here is also applicable to plane surface. So, ang pinaka-main na pinagkaiba lang ng plane surface sa curved surface is dito sa curved surface, meron na tayong tinatawag na vertical component. So, sa plane surface, which is meron tayong FH doon, di ba? So, yung horizontal component is yun din lang yung nandito sa curved surface. So, horizontal component of the total hydrostatic force on any force is equal to the pressure on the vertical projection of that surface. So, dito kailangan kapag binigyan kayo ng gate, which is, for example, curve na gate. So, kapag binigyan kayo ng curve na gate, importante, so kapag binigyan kayo ng curve na gate, so pinaka-importante is to draw its vertical projection. So, kapag curve yung gate, lahat ng mga curve na gate, ang projection nila is a rectangular projection. So, yun yung pinagkaiba. Kapag sa plane surface, syempre, kung ano yung sinabing shape ng gate, yun yung i-project nyo. Pero dito, since nasa curved surface tayo, kung kahit anong curve yung gate natin, lahat ng kanyang projection or the vertical projection ay rectangular. So next, the vertical component of the total hydrostatic force of any surface is equal to the weight. So equal sa weight yung vertical component of either real or imaginary liquid above it. So bakit sinabing real or imaginary liquid about it? So mamaya makikita nyo sa ating cases. So if the surface is curved, each elemental force will be different magnitude and in different direction, but still normal to the surface of that element. So, di ba sabi natin, lahat ng mga forces in at rest, lahat sila is perpendicular. So, kapag may curve na gate tayo dito, ang perpendicular nito is dito. And recall nyo yung statics nyo na lahat ng mga resultant force ay merong components, tama? So, kung ito yung ating F, so ang component nito is isang FV, then isang FH or the horizontal force. So, the resultant force can be found by resolving all forces into orthogonal coordinate directions to obtain its magnitude and direction. So, this will always be less than the sum of individual forces. So, sabi kanina, di ba ito yung formula natin sa plane surface? The horizontal force is equals to the pressure times the area, or FH is equals to gamma H bar A. Diba yan yung ginagamit natin? Pero ang general is itong part na to is the pressure. Pressure sa centroid, so PCG. At sa FB naman, kung babalikan natin, sabi dito, the total hydrostatic force of any the vertical component of the total hydrostatic force on any surface is equal to the weight. So, pwede pala nating i-write na si FB ay equal sa weight. And kung i-recall natin ang
dito na lang sa kabila. Ang ating gamma is equals to the weight over volume. Diba? The ratio of the weight and the volume of the fluid. So, kapag kinuha natin yung weight, equal siya sa gamma volume. So, dito nakuha yung formula na yan. So, weight is equals to gamma volume. So, yan. So, lahat may connections, lahat ng formula. So, kapag nakalimutan nyo yung formula natin sa vertical force, lagi nyo lang tatandaan na ang vertical force ay equal sa weight. So, para makuha natin yung resultant force or the total hydrostatic force, ito ginamit nyo na rin to sa statics nyo, itong formula na to. So, F is equals to square root of horizontal force squared plus vertical force squared. So, nakuha lang yan sa ating Pythagorean. So, meron tayong two cases ng sa curved surface. So, dito na papasok yung sinasabi nating real or imaginary fluid kanina. So, sa case 1 natin, yung liquid is about a curved surface. So, kung papansin ninyo, itong ibang color. So, kung papansin ninyo, itong part na to, ito yung ating curve na gate. So, sabi natin, kapag kukunin natin yung ating horizontal force, yung solution natin is magagaling sa vertical projections ng ating curve surface. So, ito yung ating vertical projection. So, yan. Vertical projection natin. So, ang formula lang ng FH natin is equals to gamma H bar times area. So, yung gamma natin, kung anong liquid yan, yung H bar natin is ito, Cg2 liquid surface. Ito pala yung H bar. Then, ang area natin, syempre, yung area ng ating, yung vertical projection natin. Then, next is the FP. So, ito yung bago natin. So, kung papansinin nyo, ito yung ating gate. Tama? So, yung gate natin, pataas. So, pataas. Lahat ng nasasakop ng gate, pataas. Ito yung i-compute natin volume niya. Diba, ang FB natin ay equal sa volume. Sa weight. So, ito yung weight na tinutukoy kung anong weight ng liquid na nasa ibabaw ng ating curved surface. So, ito, real fluid siya. Real fluid siya kasi nasa above siya ng curved surface. So, yung next case natin, which is the liquid below the curved surface. So, ito yung same din lang kapag FH is yung vertical component. So, ito yung ating gate. So, ito yung ating gate. So, hindi ko pala nabanggit kanina na ang FT natin, which is, tawag dito is the total hydrostatic force, is perpendicular siya dito sa ating gate. So, kapag perpendicular yan, lalabas si FB tapos si FH. Basta lagi nyo lang tatandaan na kapag curve yung surface natin, dalawang component niya. So, nasa na tayo? Sa FH na tayo. So, FH, yung same lang din yung formula natin, which is the gamma H bar times area. Then, FB natin is equal sa weight. Pero kung papansinin nyo, itong case kasi na to, nasa below, yung liquid below ng curved surface. Diba ito yung ating curved surface? Tapos, ang liquid niya is ito. Hindi makita. So, ito yung liquid natin. So, yung ating liquid nasa below ng gate natin. Then, paano na yun, ma'am?
yung kukunin nating FB, which is the equal sa weight. Kapag titingnan ninyo, ito yung ating gate, tama? Tapos yung kanyang nasasakupan pataas. So, always yun ang titignan, yung nasasakupan niya pataas. So, yung nasasakupan niya pataas is ito. Tama? Ito. O, yan. So, yan na yung tinatawag nating imaginary. Wait. Hindi makita. So, ito na yung tinatawag nating imaginary fluid. Kasi ini-imagine mo na lang na merong fluid. Kasi always po na ang FB natin is weight na parang sinasalo nung ating gate. So, kung papansinin nyo din, since nandito sa below yung kanyang water, pataas yung ating total hydrostatic force. So, always perpendicular yan. So, malamang dito, since nasa ibabaw, pababa. Kasi yung force natin is ito. So, lagi lang kayo mag-draw ng perpendicular. Okay, so, yan yung ating dalawang case. So, let's proceed sa ating example. Okay, so basahin natin yung problem. A quarter circle gate AB through a canal shown runs 10 meters into the figure. So, determine the horizontal and vertical force. So, ito dapat na problem na to is meron tayong figure dito, pero hindi ko na ilagay. So, ito yung ating water surface. Then, meron daw tayong quarter circle na gate. So, when we say quarter circle, 1/4 ng circle. So, ito yung ating quarter circle. Ay. Mas mahirap pa mag-drawing kaysa mag-solve. So, ang pinapahanap sa atin is the horizontal and vertical component. So, ay yung horizontal, yan yung ating FH. Then, vertical component natin is the FP. So, first step is to, syempre, vertical projection agad. So, ito yung ating vertical projection. And, ang sabi nito, di pala na ilagay. So, ang radius nito is 4 meters. 4 meters. So, kung papansinin nyo, yung ating liquid ay below the curved surface. So, ito kasi yung liquid, tama. O, kapag napunta dito sa gate, nasa ilalim siya ng ating gate. So, start tayo. Ito yung ating F. Then, may mag-a-act din dyan na horizontal force, FH. Then, the vertical force, FP. Ilagay ko na lang dito yung radius natin. R is equals to 4 meters. FP. Then, yung sa vertical projection natin, meron tayong CG, CP. So, dito, ay hindi pala nakatapat. Basta always, si horizontal force is nakatapat kay CP natin. So, yan. FH. Tapos, ano pa? Yung ating dimensions ng vertical projection. So, kapag ang radius natin ng quarter circle is 4, malamang itong patayo dito, 4 din. Tama? So, kung 4 ang radius natin, 4 din yung kanyang
height. So, 4. Then sa base, sinabi dito na nagraran daw siya ng 10 meters. So, 10 meters. 10 meters. So, paano nakuha yung 10 meters? Kasi ang titignan po natin dito, yung drinodraw nating vertical projections is, paano pa mag-drawing? For example, ito yung ating curve na gate. So, sana na-imagine nyo titingin tayo dito. So, ito yung ating mata. So, yan. Kapag tumingin tayo dyan, ito yung makikita natin. So, meron tayong 10 meters long na curve or na gate. Then, ito, yung taas niya is 4 meters. So, kapag tumingin tayo sa kanyang side, so, sana na-imagine nyo yun. So, ganyan. Okay, so first na isa-solve natin is the FH. So, sa FH, para ma-solve natin to, titingin tayo sa vertical projection. So, gamma H bar area. So, itong FH natin, anong color ang maganda? So, lagi titingin tayo sa vertical projection. So, sa vertical projection natin, meron tayo dito CG ta CP. So, ito yung kanyang E. Balik tayo. So, wala namang sinabing klase ng liquid. So, water yan. 1 times 9.81. Then, sa H bar natin, so, meron tayong 4 meters, tama? So, kalahati nito is 2. So, sulat na lang natin, 4 over 2. Times the area ng vertical projection natin, which is 4 times 10. So, ang answer natin dito is 784.8 kilonewton. So, paki-review na lang paano naging kilonewton yan. So, yan yung ating horizontal component. So, next sa FB, so ito medyo tricky yung part na to since drawing natin si Kate. So, ito si ating gate. Tama. So, quarter circular gate. Ngayon, ang sabi natin, kapag isosolve natin si FB, is equal lang yan sa weight or T gamma volume. So, saan ba natin kukunin yung volume na yan? Diba sabi natin, lahat ng mga nasasakupan ng gate sa ibabaw, pataas. So, ito yung gate. So, ang ibabaw nan, ito yung liquid surface, diba? Ay, hindi pala kasi hindi. So, ito yung gate. So, yung liquid surface nasa ilalim. So, kapag nasa ilalim yung liquid surface, ang weight natin is pataas. Then, saan natin kukunin yung volume? Itong part ba na to or ito? So, sabi natin, always nasa ibabaw ng gate. So, itong part na to, yung ating kukunin or i-consider na volume. So, sa FB natin, para makuha natin yung volume, dito na lang. Para makuha natin yung volume, dito na lang ulit. Volume is equals to, So, kung papansin niyo para mas madaling isolve, kunin muna natin yung area ng square minus area ng, so ito, area nito, area ng quarter circle or QC. Thus, para maging volume, ita-times natin sa ating base
or the length. So, volume natin, yung square natin is, diba, 4 ito, then ito 4. 4 times 4 minus the area ng quarter circle pi over 4 r squared. So, r natin is 4 squared. Then, ang base na gagamitin natin dito is yung ating, 10 meters. So, 10 meters. So, volume natin is 34.336. So, pa-check na lang po yung ating mga sinusolve. So, solve na natin si FB. So, FB natin is equals to 1 times 9.81 times 34.336. So, FB is equal to 336.836 kilonewton. So, yan yung ating horizontal and vertical component. So, paano kapag tinanong, what is the total hydrostatic force? So, kapag tinanong sa inyo, what is the total hydrostatic force? So, yung formula natin dyan, Ft is equals to square root of F of H plus Fb squared. Square root ng 784.8 squared plus 336.836 squared. So, kung kinumpit nyo yan, ang lalabas dapat is 854.031 kilonewton. So, ito, kapag tinanong, what is the total hydrostatic force? So, kung nung plane surface, ang total hydrostatic force natin doon is automatic yung FH natin. Kasi, di ba, ito yung ating mga gate. Tapos, ang nag-aaklang, di ba, sabi natin, perpendicular. So, ito yung F. Equal din lang yan sa FH. Yung vertical component natin nandito. FB. Para makakancel din lang yan. So, wala tayong FB kapag plane surface. Okay, so next example tayo. Number 6. The submerged curve AB is 1/4 circle of radius 2 meters and is located on the lower corner of the tank. So the total depth of water is 6.5 meters and the length of the tank perpendicular to the sketch is 5 meters. So find the magnitude and location of the horizontal and vertical component of the total force acting on AB. So, sabi dito, yung total depth daw ng water is 6.5 meters. So, drawing natin, tayo 6.5. So, yung gate natin dito is ito. Ang sabi, ang radius daw is 2 meters. So, itong length na to is 2 meters. Then, ito is 2 meters. So, kung 2 meters to, ito pala ay 4.5 meters. Kasi tangke lang daw yan. Tapos yung gate niya, may gate daw sa baba. Then,
papansinin nyo, nasa above the liquid, above the curved surface yung ating liquid. So, ito, perpendicular force. So, perpendicular force, F. Then, FV, tapos FH. FH. So, draw natin yung ating vertical projection. So, sa vertical projection natin, ang ating height is 2 meters. 2 meters. Then, ang base natin, sabi sa problem, the length of the tank perpendicular to the sketch. So, ito yung sketch natin sa monitor. Sabihin na lang natin, perpendicular sa monitor ninyo. So, 5 meters. Then, ano pa? Wala na. So, pinapakuha yung sa atin is the magnitude and the location ng horizontal and vertical component. So, FH, so pinakamadali sa FH, unahin na natin. FH is equals to gamma H bar A. So, ang gamma natin is water. So, 1 times 9.81. Then, H bar natin is dito si CG, then si CP. Okay. So, CG, meron tayong 2 meters na gauge. So, kalahati niyan is 1. So, 1 plus 4.5 plus 4.5 is 5.5. So, times area. So, dito, area na vertical projection natin. So, 2 times So, FH natin is 539.55 kilogram. So, ito yung ating FH. So, next is si FP. Then, si FP, tignan natin si gate. Tapos, draw lang tayo ng parang vertical niya sa ibabaw ng gate. So, papansinin nyo, ito yung ating volume. Ito, yung part na yun. So, i-draw lang natin dito sa labas. Meron tayong rectangle. So, ito, so, para mas madaling kunin yung ating volume, try natin i-cut into shapes. So, ito, since ganyan yung shape niya, pwede natin siyang i-cut as one rectangle, then isang quarter circle. Tama? So, ito, 2 meters, then ito, 4.5. Nag-cut lang tayo ng shape dito. So, ang base natin dito is 2. So, solve na natin si FB. FB is equals to volume or gamma volume. So, gamma natin 1 times 9.81. Then, ang volume natin dito is, so, start tayo sa area ng ating rectangle. Area ng rectangle ay 2 times 4.5. Then, plus tayo ng area ng quarter circle. So, ano ang area ng quarter circle? Pi over 4 times r, which is 2 squared. Then, multiply tayo ng length niya, or yung base natin dito, which is 5. So, FB natin is 595.545 kilonewton. So, ito yung ating answer sa number 6. The FH and the FB. So, may nadagdag, what is the location daw? So,
dito sa location, matetest natin yung kagalingan niya sa ating centroids. So, centroids is na-solve yun na nung ating nung statics. So, balikan natin. Sabi niya, location daw ng horizontal and vertical component. So, wala namang sinabi kung from the liquid surface. So, i-assume na lang natin from the gate para mas malapit. So, ito, say for FH, then FB natin is CX na lang. So, ngayon, sa pagkuha ng for location ng FH, location FH. So, i-draw nyo lang ating figure kanina. Vertical projection. Vertical projection natin is ito. Then, meron tayong CC. So, ito yung ating force FH. Tapos, ang kinukuha is this one, the distance. Then, ang dimension ng ating vertical projection is 2 meters and 5 meters. So, ang kalahati nito to CG is 1 meter. So, ito din ay 1 meter. So, para makuha natin C, equal lang yan sa 1 meter minus DE, or D eccentricity. So, yung E natin dito is 5 times 2 raised to 3 over 12 all over area is 5 times 2 then 5.5. Y bar natin yan. So, kanina nakuha na natin si H bar. At vertical, horizontal, si H bar at Y bar ay pareho. Ito yung ating H bar. So, meron tayong E dito na 0.061 meters. So, say natin ay equal sa 1 minus E. Alright na pala. So, diretso ko na lang. 0.061 meters. So, ang say natin dito is 0.939 meters. So, yan yung location ng horizontal component natin, 2D. So, next, meron tayo dito for location of FB. So, ito medyo nakakalito kapag hindi nyo alam yung mga centroids natin. So, i-draw na natin yung ating so, ito. Ngayon, so, di ba kinat into shapes natin yan? Para mas madali kasi kung na-try nyo mag-solve ng statics ninyo, itong rectangle na to, meron siyang sariling CG, which is, denote na lang natin as CG1. Then, ito namang si quarter circle, meron din niyang centroid. So, CG2. So, kapag pinag-add nyo kasi yan, ang centroid na lang nilang dalawa, isabihin na lang natin nandito. So, yan na CG. Yan yung talagang CG ng buong part na yan. So, dyan sa CG na yan, naka-point si FB natin. So, FB, or the total vertical component. Tapos, ito, yung distance na to, sabihin na natin X. Yan yung kinahanap natin. So, si CG1, meron din niyang X. Ito, si X1. Then, si CG2, meron din niyang X. Ito, si X. So, atong natin,
nasa y-axis tayo magkuha ng centroid. So, para kunin natin yung centroid, meron kasi tayong formula na area total times x bar, which is ito, x bar, equals to the summation of area times x. So, yan yung summation natin times x, yan yung iba't ibang shapes natin. So, sana kapag may time kayo, mag-solve kayo ng centroids. So, itong ax natin, or the summation of ax, since dalawa yung shapes natin, which is the rectangle and the quarter circle, meron tayong a1, x1, plus a2, x2. So, kapag tatlo yan, syempre, mag a3. So, para makuha natin, x bar is equals to the summation of ax all over the area total. So, yung x bar na to, ito yung hinahanap natin sa graph. So, unahin natin si A1. So, ang A1 natin, ang shape natin dito is rectangle. So, ano na ba yung dimensions natin? Ito yung 4.5. Then, ito is 2 meters. So, A1 natin is 4.5 times 2. So, yan yung rectangle natin. Then, si A2 natin is this quarter circle, which is 5 over 4 times 2 raised to 2. So, ang area natin is 9 meters square, then ito 5 meters square. So, sa x1 natin is itong CG 2 doon. Since rectangle yan, ang CG niya is nasa gitna. So, ang x1 natin is kalahati ng 2. Nakita ba? Ito yung CG natin sa may rectangle. So, kalahati lang. Then, ito, sa x2 natin, so, recall natin na ang centroid, sa formula ninyo, binigay na ang centroid ng quarter circle. So, itong part na to yung binigay. Ito yung part. Ito yung x bar dyan sa may formula nyo. Tapos ito si y bar. Ngayon, ang kailangan kasi natin, yung distance na to, balitan natin. Ang kailangan natin is yung distance ni light blue. So, ito, yung distance ni light blue is si x2. Tama? So, ngayon, sa formula nito na binigay, yung x bar dyan is equal lang sila ni y bar. So, x bar is equals to y bar is equals to 4r over 3pi. Ngayon, para makuha natin yung distance ni blue, which is ito, ima-minus lang natin. Radius minus yung formula natin. So, meron tayong 2 dito, which is the radius minus yung part na to. Yung part na yan, which is itong 4r over 3pi. So, 4r, ang r natin is 2 over 3pi. So, equal yan sa 1.151 meters. So, ito 1 meter. So, solve natin si x bar, which is the location of FB from the y-axis. So, 1 times 1, 9 pala. 9 times 1 plus area 2 natin na 5 times 1.151 meters over yung area total natin, which is 9 plus 5. So, x bar natin is 1.03 meters. So, itong formula na to. So, halos yan yung gagamitin nyo kapag kukunin nyo yung centroid natin or the total centroid. Gagamitin lang yan kapag iba't iba yung shape natin. Okay, so, upload tayo.
So the crack gate term consists of a cylindrical surface of which AB is the base supported by a structural frame hinged at O. So the length of the gate is 5 meters. Compute the magnitude and the location of horizontal and vertical components of the total force on AB. So dito, meron tayong gate. So, paano na yan? So, vertical projection ng gate natin, yung water pala natin, or yung gate natin, nasa ibabaw ng liquid surface. Ito yung ating force check. So, diba sabi natin perpendicular. So, yan. Tapos ito, meron tayong FP. Tapos ito, meron tayong FH. So, kapag drino natin yung kanyang vertical projection, ito na siya. So, yung height niya is walang binigay. Pero may binigay tayong length ng gate which is 5 meters. So, ito 5 meters. So, nagigets nyo ba yung length ng gate? So, ito yung parang side view. Tapos, so, ito. So, kapag ganyan, pahaba yan na gate. Pag ganun. Hindi ko kasi alam ito. So, yan yung gate. Tapos, yung tinutukoy na 5 meters is ito. Kapag tumingin kayo dito, so, sana na-gets mo po. Tapos, ano na, walang binigay na H, yung denote na lang natin as H. So, meron po bang kulang? Ito si CG natin. CG, then si CG. Ito si H bar. H bar. So, paano natin kukunin si H? So, pansinin nyo yung mga triangle natin dito. Meron tayong binigay na angle. Gagamitin natin yan since binigay na length is 10 meters. Itong part na to, si P2, 10 meters. Then, ito si H natin. Tama, H. So, yan si H. So, kapag in-extract natin yung triangle na yan, meron tayong sabihin muna natin. H is equal to so, meron tayo dito 10 meters. Ito 60. Then ito si H. So, H or kapag magsusukatawa tayo, meron tayong opposite tsaka hypotenuse. So, opposite tsaka hypotenuse. So, sine 60. Sine 60 is equals to opposite, which is H over 10. So, kapag sinulog nyo si H, dapat ang lalabas sa inyo is 8.660 meters. So, yan yung ating value ng H. So, kapag kukunin natin si H bar, so CG2, water surface. So, since rectangular yan, kalahati lang din. So, H bar is equals to H over 2, which is 0.33 meters. So, pwede na natin isolve si F of H. So, F of H is equals to gamma H bar area. Gamma natin is water lang yan. So, 1 times 9.81 times H bar natin na 4.33 times the area natin na 5 times 8.66. So, FH natin ay equal sa
1,839.267 kilometers. Kunin natin yung ating FV. So, si FB natin, papansinin ninyo sa drawing natin. So, ito yung gate natin. So, ang volume na gagamitin natin is itong part na to. So, yan. Saan nagigets yun? So, draw lang natin dito. So, sabi natin na ang FB ay equal sa weight or gamma volume. So, yung volume natin dyan is, sabihin na lang natin, na area times the base. Area na shape times the base. So, draw natin yung gate. So, meron tayong gate na pa ganyan. Then, yung ganyan. So, binigay ito 10 meters. Tapos, ito si O, ito si B, tapos, wait, balikan natin. B, O, tapos, A. B, O. B, O, tapos A. B. Tapos, ito si H natin. Tama. H. Tapos, 60 degrees. Ngayon, since ang volume na kukunin natin is itong part na to, tama? Agree ba kayo? So, ito yung volume na kailangan natin. So, paano nagagawin natin yan? So, yung area ng shape natin ay gagamit tayo nito. Area muna nitong anong shape to? Trapezoid. Tama. So, area ng trapezoid. Minus. So, ito. So, ano to? Anong shape yan? So, meron tayong sector of a circle. So, sector lang. So, kapag minus natin yan, ang matitira na lang is itong part. Tama? Area na sector. So, area na shape is trapezoid. So, meron tayong base 1 dito, then base. So, formula ng trapezoid natin is h over 2 times base 1 plus base 2. Minus yung area ng circle natin. Sector natin is pi r squared times yung 60 degrees natin over 360. So, theta over 360. Theta over 360. So, meron tayong base 2. So, malamang kapag 10 meters to, since circle to, 10 meters din ito. Tama? Base 2 natin is 10 meters. So, may kulang pa. Ano itong base 1 natin? So, yung base 1 natin is makukuha natin. Sabihin na natin itong part na ito is C. So, in triangle POC, CPO, yung ating
B, basa ng triangle, B, C. So, B, C. Ito yung angle natin na 60 degrees. Tapos, ang kukunin natin dito is si CO. Tama? Para ma-minus natin sa B2, magiging si B1. Para B2 minus CO is equals to B1. Parang ganyan. So, kukunin natin si CO. Ang gagamitin natin is ito, cosine. Cosine 60 is equals to OC or CO over 10. So, CO is equals to 10 cosine 60. Pag kinalagyan nyo yan, ang lalabas dapat is 5 meters. So, si CO pala, 5 meters. So, itong part na to, 5 meters. So, kapag 5 meters yan, itong B1 natin is 5 meters din. So, meron na tayo, AS is equals to, H natin is 8.66 over 2 plus 5 plus 10 minus pi, r natin is 10 squared times 60 over 360. So, ang AS natin dito ay 12.59 square meters. Kapag sinolve natin si FP, so FB is equals to gamma volume. So, 1 times 9.81 times volume natin na 12.15. So, yan is area pa lang times natin sa ating length, which is 5 meters. So, FB natin is 617.54 kilo. So, yan yung ating magnitude. So, next, punta na tayo sa ating location. Balik tayo sa ating so, yung location natin, i-assume na lang natin, ito ulit. So, si A. Then, si FB, puntang hinge. Dito. Si X. So, ito na ito. So, meron tayo dito ang gate. Tapos, ito yung naka-hinge. So, then, ito si aking FH. Si S. So, ang distance na kinukuha natin dito is FH. Is ito, papunta sa hinge, which is 3. Then, ito papunta sa hinge. X. Wait, divide ko na yung kulay para hindi tayo malito. So, ito. Then, ito naman si X. So, unahin natin si location ng horizontal component natin. So, C is equals to, diba, ito is H, tama? Tapos, ito centroid niya. Okay. Dito na lang. So,
meron tayo centroid. Ito yung si TP. Dito si FH. Tapos ito si eccentricity. Tapos ito is 8.66 CG. So, Z is equals to H over 2 minus E. So, ang H natin dito is 8.66 impact. So, kunin muna natin si E. Ang natin dito is IG over A y bar. So, 5 times 8.66 cubed over 12 all over 5 times 8.66 times 4.33. So, ang E natin dito ay 1.44 meters. So, Z is equals to 8.66 over 2 minus 1.44 meters. So, Z natin is 2.89 meters or 887. So, yan yung ating Z. Tapos, sa pagkuha naman natin ng X, so, para mas madali, ang isang characteristics na, ano na ba to? Hinge support is kapag nag-moment tayo doon, moment sa hinge is lagging. So, summation of moment tayo sa O equals 0, assume natin na clockwise positive. Clockwise. So, ito, FH, papunta doon, clockwise. So, FH times Z. Tapos, pabaliktad si FP. Tama, counterclockwise yung ikot niya. So, minus FP times X equals 0. So, FH is 1839.267 times 2.89 minus FB natin kanina, 617.54 times X, which is yung kinukuha, equals 0. So, ang X natin dito is 8.61 meters. So, yan yung location ng ating components. Papunta sa hinge yan. Location niya to the hinge. Okay, so, ilang hours na minutes? 58 minutes. Pusin na natin yung ating number. Last number. So, dito, determine the magnitude of the horizontal and vertical components of the total force per meter length acting on the 3/4 cylinder cage. So, binigay na per meter. Per meter lang yung i-consider natin. Siguro ito, yung gate na yan is super haba. Ganun kasi ginagawa natin. So, sa engineering, kapag nasa design na kayo, like for example, itong gate nito sobrang haba hanggang doon. So, hindi nyo naman, for example na lang, magsusukat tayo ng, ano na yun, foundation strip. So, kapag meron tayong foundation, tapos yung foundation na yun is yung naka-strip footing ka. Strip footing, as in tuloy-tuloy, mahaba. Sabihin na natin, paano kapag yung strip footing na yan is 1 kilometer? Siyempre. So, isosolve mo ba na 1 kilometer? Mamano-manuhin mo 1 kilometer? So, hindi. Hindi po. So, ang ginagawa ng mga engineer is kinukuha lang nila yung per meter. So, magkakatlak sila ng 1 metro. I-design na nila yung 1 meter. Then, kung ano yung design ng 1 meter, yun dito. So, ito ang kilometer.
So, ganun po. Ganun yung gagawin natin. Per meter lang. Per meter yung solve natin or i-consider natin. So, dito, ang pinapakuha lang is yung magnitude. So, ngayon, i-draw na lang muna natin. Kung papansin niyo yung gate natin, ano siya? 3/4 cylinder. 3/4 circle. So, ito siya, Ito yung gate natin. Palibot. So, yan yung gate natin. Ngayon, sa gate natin na yan, force kasi sa loob ng circle natin. So, yung force kasi dyan is palibot din. So, ganyan yung force natin. So, kumbaga, itong part na to, yung force natin dito is pataas. Yan. Tapos yung force natin dito, pababa. Tapos pa-side. So, ngayon, i-project na natin yung kanyang vertical component. I mean, projection. So, itong part na to, kapag pre-check natin dito, hanggang dito, ang FH natin is pa left. So, ito yung ating CG, tapos ito yung ating CP. So, pa left. F of H. Ano yung ganda? Ikita. May hindi lang ikita. So, ito yung ating FH. Then, next, sa kabila, so, meron dito CG, tapos ito CP. So, pa-right yung kanyang force. Tama? Nakita niyo naman. FH. Sabihin nga natin FH1 ito, then ito FH2. Ngayon, kapag kukunin na natin yung horizontal component niya, isa-summation lang natin yan since dalawa yung ating FH. So, summation of forces or horizontal force is equals to 0. Mas malaki kasi yung pa-left, kaya ang i-assume natin, positive yung sa left. So, ang FH natin dito ay gamma H bar A. So, FH1. So, FH1 minus FH2 equals, yun na yung ating F8 na. So, FH1 is 1 times 1.81 times ilan ang kanyang H bar. So, meron tayong so, 2 yung kanyang radius. So, 2 plus itong part na to plus 2. So, 2 plus 2, 4. 4 times 1 times 4. Ito, 1. Kasi ang sabi sa problem, i-consider natin per meter. 1 yan. Then, ang kanyang height is 2 din ito, tama? So, 4. 4 yung kabuuan. Then, ito naman,
minus 1 times 9.81 times, so meron tayo ditong 4. Tapos kalahati nito kasi sa TJ, so 5 times 1 times 2 equals to FH. So FH natin equal sa 58.86 kilonewton. So yan yung ating horizontal force. So, next, punta tayo sa ating, punagay ko lang yung figure na yun sa kabila para mas magets. Okay, so ito yung ating figure. So, sabi natin, FB is yung mga nasa sakupan ng ating gate. So, ito, yung gate natin, papunta dun. Ito din, papunta. So, ang volume na i-consider natin dito is itong part na ito. Pero itong part na to, imaginary, kasi wala dyan yung liquid. So, itong part naman na to, yan yung real fluid natin. Tama? So, ngayon, para isolve natin to, ikakat natin yan into shapes ulit. Bakit? Kasi yung part na to, di pa pataas yung kanyang force. Then, itong part naman na pababa is nandito pababa. So, kakat natin yan. Nakaroon tayo ng dalawang figure natin. So, isa. So, meron tayo. Ito yung gate natin. Tapos yung gate na yan. So, gate. Tama. Next na gate is nasa ibabaw. O ganyan. Ngayon, ibang color na lang siguro yung project natin. Kapag pre-project mo yan pataas, tapos ito mataas din. At diba ito yung force niya pababa. Then ito, FP2 natin is mataas. Ito yung FP1. Kasi ito naman FP2. Tayo dito, ang distance nito is 4. Tapos ito naman ay 2. Tapos ito, meron tayong 4 din dito. Tama. Ito si 2. So, solve na natin si ating FP or si Fy natin. So, summation of Fy is equals to 0. Yung mas mataas si yung pababa natin na force, so yung assumptions natin is downward positive. So, ang FB natin ay gamma volume. So, FB1 minus FB2 equals to FB net. Times na natin 1 times 9.81. Yan yung gamma. Then, ang volume natin dito is, ano yung volume natin? Yung part na to. Mag-plus natin si 4 times 4. Ito yung 4 times 4 ito. Tapos, i-plus natin si half circle. Paano pag half? Plus pi over 2 r. R natin is 2 square. So, para mag-volume, ito times natin sa length niya. So, sabi per meter lang. So, 1 yung gagamitin natin.
minus 1 times 9 point. Pwede dito na lang sa baba. So, yan yung FP. Minus 1 times 9.81 times. So, ano to? Meron din tayo dito. Rectangle 2. Square pala. Ay, hindi. Ito na dalawa. Sige. Mas madali kapag ito. Pag itong part na to, rectangle, minus natin ito, half na ay quarter circle. So, 4 times 2 plus 5 over 4 times 2 raised to 2 times 1 equals to FB. So, sana nag-get nyo yun, ha? So, yan. So, kapag sinolve natin, FB net is equals to 170.937 kilo. So, ito yung answer sa ating number, last number 8. So, yan. Hindi ko makita yung book ko. Kasi alam ko anong approach digit sa problem na yun. So, kapag may tanong kayo, message nyo lang po. Kasi ang alam ko yung sa approach niya is iba eh. Wait lang. Check ko na lang. So, parang same din lang. Yung instructor ko kasi dati, ang ginawa niya is hinati-hati niya pa. So, 3 yung hati niya. Pero pag ganyan, pag ganyan, tapos yung isa, pag ano. So, 3 yung hati niya. So, sa inyo ngayon. So, yun lang yung ating example. So, thank you for watching. So, paki-comment po ninyo yung inyong name, done watching, then section. So, it will serve as your attendance. Thank you guys for watching. Bye-bye.